Ayon sa senadora, una na niyang isiniwalat noong Nobyembre ang umalon sa isyong kaugnayan sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at adiksyon. Ako po, dati po akong kapitan at kami po ay sinanay ng ating pong mga law enforcement, lalo-lalo na po yung PDEA, kung paano po yung mannerism, ano mga symptoms ng isang taong isang nalululon sa illegal na droga. At yan po ay nakita ko lahat kay BBM. Kanya nakalipas lamang ng wala pang 2 buwan ay ilang beses nang na-ospital ang kanyang kapatid. Alam mo ate, mas maganda ikaw ay pumuntang Malacanang, magdala ka ng mga doktor mo at dumala ka ng nurse mo bilang isang kapatid at eksaminin mo ang aktual na kondisyon ng kapatid mo. Gawin mo yan bilang isang ate. Dahil yan, alam ko, mas may karapatan ka na pangalagaan ng kapatid mo para ma-check mo rin kung ano ba ang tunay na kalagayan ng kapatid mo. At para mo na rin tinulungan ang taong bayan. Bakit hindi mo nga ito gawin, Ate Ivy? Kaya dinadaan na lang din sa press con at ang sabi ni Ate Ivy, I am very, very sad that she's not being taken care of. Ayan. So, dito po, kung tutuusin, pwede na ho itong gawin na magpatawag ang Senado ng isang investigasyon o isang paglilinaw na atasan ang ating Pangulo na mag-submit. Kagaya po sana nitong mga ginawa ng may nagpetisyon sa Supreme Court na ihayag ng administrasyon ang kasalukuyang kalagayan o kalusugan ng ating pinuno dahil nasa saligang batas po ito. Ngayon, hindi na ho ang ordinaryong tao ang nagsasabi po nito kung hindi bilang isang kapatid. Akit Ate Amy, para mas mapadali na bilang isang ate, puntahan mo na lang sa Malacanang. Magdala ka na ng doktor, magdala ka na ng nurse, at bumunot ka na rin ng buhok sa kapatid mo para ito ay ma-hair follicle test natin para tapos na. Ngayon, kung talagang may sakit, tulungan natin si BBM. Tulungan natin ang ating presidente. Kung ito man ay napagsasamantalahan ng mga paligid ng tao sa ating pong sa Malacanang, dapat i-rescue mo bilang isang kapatid. Kung yung doon sa mga club na nire-rescue nyo na babae, ito ay human rights violation din to. Bilang isang kapatid, bakit hindi ka tumayo? Kung kapatid ko yan, kahit hindi kami nag-uusap, para malaman ko lang kung anong eksaktong kalagayan ng kapatid ko, ipaglalaban ko. Magdadala ako ng doktor. Magdadala rin ako ng mga anumang kailangan. At kailangan ma-check up ko ang kapatid ko. Sino haharang sa akin? Karapatan ko yon. At lalo na, bilang isang senador, bilang isang lingkod bayan, pwede mong gawin yan.